the new episode of the original best-selling horror series, True Philippine Ghost Stories, Book 23. Ikaw na. Kulam. Ako, Ay, ang video mo taong rin siya. hindi naniniwala sa Yaka mo po. kulam. Feeling ko kasi, walang tao makakagawa ng ganong kagrabe sa kapwa niya. Noon yun, nagbago na ang pananaw ko mula nang masaksihan ko ang pagkakasakit ng isa sa kaibigan ng kuya ko. Lumaki ako sa probinsya. Kahit na tatlo lang kami magkakapatid, parang isang basketball team na anak meron ng mga magulang ko dahil maraming barkada ang kuya ko na halos sa bahay na tumitira. Nakalakihan ko na yun. Nung una, naguguluhan ako kasi kagising mo pa lang sa umaga may tao na. Padami ng padami. Hanggang sa gumabi, katwiran ng nanay ko, mabuti na raw yun kaysa kung saan saan nagpupunta ang kuya ko. At least, nakikita niya at nakikilala pa niya ang mga kaibigan nito. Bunso ako, kaya laging niloloko. Pero, na-spoiled rin sa dami pa naman ng kuya ko. Minsan, ang daming chicks na dumaraan sa tapat ng bahay namin. May tumatawag pa nga sa amin ng ate ko. Iyon pala, nagpapa-charming lang sa mga kuya-kuyahan ko. Di naman sa pagmamayabang. Sikat sila sa probinsya namin dahil sa basketball at may mga itsura sila. Isa nga sa kanila, si Chito. Tahimik lang siya. Hindi siya kasing gulo ng mga kabarkada niya. Kapag nasa bahay, ewan ko ba kung nasa labas. Masipag dahil habang nag-aaral, nagkukonduktor siya ng jeepney na minamaneho ng tatay niya para may baon at tulong na rin sa mga magulang niya. Medyo marami kasi silang magkakapatid. Minsan tumatanggap ang tatay niya ng biyahe, nagdi-deliver ng gulay sa iba't ibang bayan. Sa probinsya, kasama-kasama siya kung saan-saan sila nakakarating. Pangkaraniwan na sa amin na minsan hindi siya nakakasama ng barkada dahil nga busy sa trabaho at pagdating naman sa kanila, pagod na. Bumabawi na lang siya pag maluwag ang time niya isang araw galing sa biyahe. Maaga raw, maaga, maaga raw silang natapos kaya nakasaglit siya sa bahay. Niloloko siya ng barkada at balita ron niyang nila playboy ito. Tahimik nasa loob pala ang kulo. Ang dami raw chicks, bawat lugar na pinupuntahan meron. Sabi pa nila, ingat ka pare, baka may magalit sa'yo, ipakulam ka, mahirap na. Hindi mo kilala ang lubos sa baga makakasalumuha mo at nasa ibang lugar ka. Natawa lang si Chito. Sinuguro niya na pag maniligaw siya, isa lang at di niya ito lolokohin. Lumipas ang ilang araw mula ng lokohan na. Yun, hindi siya nagparamdam nung una. Inakala namin na busy lang siya pero naging buwan na. Sabi ng barkada, teka, hindi na ito normal. Buti pa pasyalan natin itong sa kapatid. May kapatid siyang teacher kaya makikita nila sa school. Hindi nga sila nagkamali. Meron daw sakit si Chito. Kaya hindi makalabas ng bahay. Mga ilang linggo na. At ang masama, hindi malaman ng doktor kung ano. Pinaalbularyo na raw nila. Sabi, may nagalit daw na babae. Ilang araw pang lumipas. Di pa rin siya gumagaling hanggang sumuko na ang albularyo dahil malakas daw ang kalaban. Hindi niya kaya. Nag-decide ang pamilya na dalhin si Chito sa ibang bayan para doon naman ipagamot. Wala pa rin nangyari. Nagulat ako noon. Dinalaw namin siya. Kasi ang payat-payat na niya. Parang butot balat na lang. Hirap din siya mag-set up. Ayon sa kapatid, hindi raw ito makakain. Sinusuka lang at ang dami dinadaing na masakit. Nakahiga na nga lang siya at parang hinang-hina. Kung sa bagay, ikaw ba naman ang halos hindi kumakain? Hinarap namin kami ni Chito. Kahit nahihirapan siya, tumatawa pa at masaya nagkukwento. Akala raw niya nakalimutan na namin siya. Napag-usapan din nila ang posibilidad na nakulam siya dahil kakaibang sakit niya. Ayon sa kanya, wala naman daw siyang naging girlfriend o nililigawan sa ibang lugar. Kaya, wala siyang niloko para mapagkulam sa kanya. Pero, naisip niya na rin na baka may nabibiro siya na girl tapos umasa ito at inakala na may gusto na siya. At nang hindi na siya nakakasama sa tatay niya sa biyahe dahil pumapasok na siya sa school, nagalit ang girl at ipinakulam siya.
Awang-awa kami sa kalagayan niya, pero wala kaming magawa. Lumipas pa ang ilang buwan. Pinasabi ni Chito sa atin niya na wag na muna kaming dumalaw kasi lalo lang siyang nalulungkot at ayaw niya na maawa kami sa kanya. Ikinuwento na ng atin niya na may time daw na pinakain nila ng lunch si Chito. Tapos sumuka ito. Hindi pagkain ang lumabas, kundi mga patay na insekto. Nagulat nga raw siya at napasigaw. Hindi talaga ako makapaniwala sa narinig ko. Pero atin niya mismo ang nagsabi. Akala ko sa TV lang at pelikula nangyayari yun. Dahil nga, katang-isip lang, hindi pala. Isa sa barkada namin, si Dennis, ang naglakas loob pumunta para dalawin sila. Sila talaga kasi ang close. Nang bigla raw si Dennis na nakita niya. Halos hindi siya makapaniwala dahil pumayat pa si Chito nung huli namin nakita. Parang, parang buto na lang na binalutan ng balat. Wala na talagang laman at hindi na ito makakalakad. Kinakailangan ng buhatin. Nadatan pa nga raw niyang ginagamot ng albularyo at bigla na lang may lumabas na kung ano-anong insekto na gumagapang galing sa kamang hinihigaan niya. Ayon sa albularyo, huli na raw ang lahat. Wala na silang magagawa pa. Masyado nahihirapan ang katawan ni Chito at siya mismo hindi na kayang lumaban. Ipaubaya na lang daw lahat kay sa may kapal. Hinintay pa ni Dennis matapos ang panggagamot para makausap niya si Chito. Pinapasabi raw sa barkada ni Chito na hirap na siya. Dapat din daw na maging maingat sa lahat. Nang sinasabi lalo na sa hindi pa lubos na kilala para maiwasan makasakit ng loob kasi mahirap nang bawin ang mga setang nabitawan na. Action, maging aral na lang daw sa amin ang nangyari sa kanya. Hindi pa rin bumigay ang pamilya niya. Kapag may nababalitaan na may magaling na albularyo, kahit malayong lugar pa iyon, pinupuntahan nila. Pero hanggang doon na lang siguro talaga ang buhay ni Chito. Dahil makalipas pa ng ilang araw, binawian na ito ng buhay. Nakakalungkot. Ang bata pa niya, masipag at nag-uumpisa pa lang siyang tuparin ang kanyang mga pangarap para sa sarili niya at sa mga mahal sa buhay. Ngunit dahil sa isang pagkakamali, buhay niya ang naging kapalit.